Hello, Miss Caitlin. Ito na po yung demo video ng inyong order na payroll automation. So meron po tayo dito instruction dito. And meron din tayong employee data kung saan natin ilalagay yung details ng ating mga employees. Like example, no? Meron dito si Angel Moran, si Mikey, let's say Reyes. Okay. Lagay pa tayo ng isa, si Orlando Orduha. Okay, let's say yan yung sample na pangalan ng mga employees natin. Then dito natin lalagay yung contact number, yung address, yung birthday. Okay, so let's say lagay tayo dito ng lagay tayo dito ng 2018, let's say 1981. Okay. February 9, 1981. Lagyan natin dito. Then 7, mamaya papakita ko po sa inyo kung ano yung kagandahan po nito. Meron po tayong isang babae, then dalawang lalaki. Okay. Department, pwede niyo pong ilagay dyan. Date hired, kung kailan po sila na-hire. Let's say, okay. So, 45 years. Lagyan natin dito. Okay. 98. So, meron siyang 28 years or 2001. Okay. So, yan. Then, pwede natin dito ilagay yung daily rate nila. Meron dito nalagay 1,800. Ito lagay natin 1,500 per day. Kung meron po silang daily allowance, ang policy po nito ay kapag pumasok sila, saka lang sila magkakaroon ng allowance. So pag nilagay po natin yan, ibig sabihin pag pumasok sila, meron siyang allowance na 50 pesos. Pero pag hindi sila pumasok, wala silang allowance na 50 pesos. Ito lagay natin 150, then 200. Example lang po ito. Pero kung sakaling wala po kayong allowance, pwede natin i-delete ito. First cut-off pay, ito yung usually ginagawa ng mga ibang company na yung first cut-off nila, hino-hold po nila. Tapos, binibigyan nila yung first cut-off pay kapag nag-resign na yung employee. So ito, team number, position, SS number, Pag-ibig, PhilHealth, and then salary payment method, kung GCash, ATM, ganyan po. So dito nyo po ilagay, or cash. Ano yung status po nila, kung proby, regular, ngayon, dyan yung po ilalagay. Total service incentive, kung meron po silang 5 service incentive, ilan na po yung nagamit nila? Let's say 2, 1, 1. Okay. So kung meron po kayong branches, dito nyo po ilalagay. Kung wala naman, pwede nyo yung lagay ng branch 1 lang. Okay. So balik natin. Ito, kahit hindi nyo na po siya papalitan, kasi ito kasi nakabase ito sa DOLE. Okay. Then, dito sa DTR main, dati kasi meron tayong DTR 8 a.m., DTR 7 a.m., tapos DTR main. Pero eto, isa lang, DTR main lang. So, pwede niyong palitan ng DTR or okay lang na ganyan na. Okay. So, dito, meron sa tayong type of work days. Yung regular holiday, ito po yung double pay. Non-working holiday, ito yung no work, no pay. Special non-working holiday, ito yung additional 30% pag pumasok po sila. Okay, so, lagyan natin lahat para ma-check po natin. Okay. Ayan. And then, January 29, ang date ngayon ay February. So, lagyan natin February 2. Then, ito yung branch 1, branch 2. It's up to you, ma'am, kung anong ilalagay nyo dyan. Ito naman, yan si Angel, si Mike Reyes, si Rolando, let's say si Angel. Okay. Ito lagay natin dito, February 3. Ito, ang pasok nila ay 11 a.m. hanggang 7 p.m. So, ang mangyayari niyan, pag pumasok po sila ng before 11 a.m., hindi po ika-count ng system. So,
outside sa oras na to, hindi po niya i-count. So, ibig sabihin, pag pumasok siya ng before 11 a.m., hindi po niya i-count, or nag-out siya ng after 7 p.m., hindi po niya yun i-count. Usually, sa mga employees kasi natin, pag pumasok sila ng 10 a.m., nagta-time in na sila, pero ang ginagawa po nila, yung mga babae, pupunta mo ng CR, nag-makeup muna, re-retouch, yung mga lalaki, nag-yosi break, mga ganun. So, yun yung ginagawa nila. Pero pagpatak ng 11 a.m., mag-start na po yung count ng pasok nila. Same here. So, after 7 p.m., hindi po yun kasama sa bilang. So, eto, 11:30, pag nag-red po ito, ibig sabihin late po siya. At pag late po siya, meron po nakalagay dito na penalty. So, meron po tayong 1 peso per minute na penalty. Pero pag wala po kayong penalty, pwede po nating i-delete ito. Sabihin nyo lang po sa amin. Ito naman, pumasok siya ng 10 a.m., nag-out siya ng 7. Makikita nyo, 8 hours pa rin. So, pumasok siya ng before 11 a.m., pero 8 hours pa rin. Let's say, pumasok siya ng 10 a.m. din, nag-out siya ng 7 p.m. So, makikita nyo, 8 hours pa rin. So, meaning, hindi niya po i-count yung outside sa oras na to. So, kung gusto po nilang like example, kung gusto nilang ipasok yung 7 to 8 p.m. sa overtime, dito po niya i-encode. Pwede niya i-encode dito yung 7 p.m. hanggang 8 p.m. para may sama yung overtime. Okay. Then, let's say 12 a.m. So makikita niyo po rito, meron po tayong night differential. Ang night differential po ay magi-start ng 10 p.m. So kung ito 10 p.m., ito magiging 0 kasi wala pa siyang night differential. Pero pag ito ay naging 11 p.m., mag-start na siyang magbilang. 12 a.m. So yan. Nadadagdagan yung overtime plus yung night differential. Ito po, pa-delete na lang po natin ito sa amin. Pa-delete nyo po sa amin kung wala po kayong penalty. So, ang computation po ng daily rate nila, ito po 1,000. Kasi po ito sa na encode natin dito. Pag ito ginawa natin 1,200, kagating dito magiging 1,200. So, every time na may encode yung pangalan ni Angel Moran, so automatic mag-encode na rin yung daily rate niya. So, example, yan, nag-encode na siya agad. So, ganun po yung nag-automatic na siya. Okay, then 1,200 divide natin into 8 hours. That's 150. So 150 pesos per hour, multiply natin sa oras ng pinasok niya. So ang lumalabas nun ay 1,200. So ganun din dito, 800 yung rate niya per day, divide natin ng 8 hours, naging 100. So 100 multiply natin ng 7.5 kasi late po siya ng 30 minutes. Kaya ang lumabas, 750. So may bawas po na 50 pesos. So yung overtime naman, yung overtime po natin ay 150 pesos multiply ng overtime. Okay, so overtime times 1.25. So ayan po yun. Ito naman, ganun din. 100 pesos multiply by 1 hour times 1.25. So that's 125. So sa night differential naman, night differential ay 150. Kung kanina overtime yung binilang, pero ngayon yung night differential. So 150 times 2 times 1.25. So yan po yan. So since ang niya regular day niya ay since naka-regular day po siya, wala pong additional sa kanyang salary. So kaya 37.5. So ito po yun. Pag regular times 10 lang. Yan. Pag regular holiday times 2 times 10. Ibig sabihin times 2 times 10%. Okay. So times 0.1. Pag non-working holiday, no work, no pay, so 10% lang po yung additional. Pag special non-working holiday, okay, so times 10% times 1.3.
So yan po yun. Then kung may allowance, ito po yung allowance natin. So ito, saka lang po nag-a-appear po yan pag pumasok. Pero pag hindi siya pumasok, wala po yan. So, check natin dito si Angel Moran. So yan, nag-appear po siya. Pero kapag hindi siya pumasok, wala siyang allowance na additional na 50 pesos. So yung holiday pay, ay tapos since regular po, ito naka-regular, since regular, wala siyang additional. Pero ito, regular holiday, since ang regular holiday po natin ay double pay. Kaya nangyari, meron siyang 750 pesos. So yung basic pay plus yung holiday pay, so times 2 po yun, double pay. So ito naman, non-working holiday. So ito yung no work, no pay. So pumasok siya rito. So wala siyang additional. So ito naman, meron siyang 30% na additional, yung special non-working day. Kaya yung 1,200, ang 30% nito ay 360 pesos. Tama, 150. So, nangyari 150 times 8 hours times 1.3. Yan po yan. So, then kung babaguhin po natin to, regular, so magbabago na rin po yan. Automatic na po yan na nag-a-adjust. Then, ito yung bazaar rate. So, ito po, manual po na ini-encode po ito. So, kung 200 po ito, then, dyan nyo po i-encode yung bazaar rate. Additional po yan sa salary po nila. Then, dito nyo po ilalagay yung SSS, Pag-ibig, PhilHealth, as yung deduction. Deduction 1, deduction 2, and then yung total deductions. So, kung meron tayong deduction dito, so automatic magkakaroon na rin po siya doon. So, ang net pay ay yung total pay plus allowance plus holiday pay plus yung bazaar rate minus yung total deductions. So, ito po. So, yan po ganyan po yung computations ng salary po natin. Meron din po tayo ditong payroll. So, dito po makikita lahat ng salary computations ng mga employees po natin. So nagkataon lang po na January 1 to January 31 yung date dito. So ang in-encode po natin dito ay February. Kaya wala pong nakikita doon. Kaya kung titingnan natin, eto, ito na ba yan? DTR main, payroll. So kung babaguhin po natin ito, punta po tayo sa my dashboard, Q16, T16. So ito yung dashboard. So ito, lagay natin sa February para makita po natin yun. Then lagay natin hanggang 28 para lumabas po yun. Yan, lumabas na siya doon. So ibig sabihin, pagdating po dito sa payroll, lalabas na rin. So ito na po yung computations ng bawat employees. Nandito yung net pay, yung basic pay, overtime pay, night differentials, and lahat po ng computations po doon. Makikita po dito. Okay. Meron din po tayong filtered, like example, si Angel Moran. No? Nagtanong siya paano na-compute yung 4,333.75. So pag pumunta rito, so check nyo lang si Angel Moran, then check nyo yung date, February. So ang salary niya rito ay 4,333.75. So dito, ayan yun. So dito, si Angel Moran. Okay, Angel. Yan, yan. Ito at ito. Pagdating dito, 1,737 plus. Yan. Ayan yun. 4,333.75. So kung makita niyo yung iba, pwede niyo yung ilagay yun para automatic na siya nag-update. Meron din tayo dito filter by branch. Kung sakaling hindi niyo po kailangan ito, pwede rin po nating tanggalin. Yan, ito yung branch 1. Kasi yung in-encode natin dito sa payroll, meron tayong branch 1 at branch 2. So yung lagay natin sa branch 2, lalabas po yung salary ng branch 2. Then meron din tayo ditong payslip. So check lang po natin yung date,
Then, check natin yung name. Then, ito po yung ano niya. Ito yung salary niya. Ito yung cash na makukuha po niya. Then, meron din tayo dito, 13-month pay. Si Angel Moran. Ito yung salary niya. Then, ito po, kinuha po ito sa basic pay. Hindi po kasama dito yung overtime pay. So, yan po. So, yung total salaries divide ng 12 ay 200 pesos. So, ito, kinapi lang po. So, nilagay lang po dyan. Para pag makita yung pangalan, magkatabi lang po sila. Then, meron din dito attendance kung sakaling kailangan nyo po. So, manually check po ito. Then, meron din po tayo dito dashboard. So, yung dashboard po natin, check nyo po yung date. Ito pala, yung employees, 3 po yung employees na encode natin. 2 lalaki, 1 babae. And ito po yung total salaries natin from February 1 to February 28, 8,869.69. Galing po ito sa payroll. Ito. Galing po yan dito. Ito ay total salaries. Okay. Then, ito naman sa birthday celebrant. So, makikita nyo rito, wala pong nakalagay na pangalan. Pero pag i-adjust po natin yung employee data, example ngayon, ang date ngayon ay February 10. Then, check natin to February 10, 12, 14. So, pagdating dito, lalabas na po dito yung mga employees natin na birthday po nila. Okay, meron din dito, employee details. So, ito yung salary ni Angel Moran. Base po dito sa date na to. Kita po natin agad. Ganun din kay Mike, kay Rolando. Payment method, lalabas po yan. At ito, at yung department at status. Kapag nag-encode po tayo dito. Pag in-encode po natin lahat yan, lalabas po doon. Kita po natin yung 13-month pay, kaya kung sakaling mag-resign yung employee po natin, hindi na po natin kailangang mag-recompute kasi nakikita po agad dito. Makikita na rin natin dito yung remaining leave nila. Andiyan na po yan. And yung project ranking, kita po natin dito kung magkano yung salary ng bawat branch. So yung labor cost po nila. Okay. Check ko lang po ito. 64, 63. Then, okay. Dito sa baba, meron din po tayo dito from February 1 to February 28. Ito yung Employee Superstars Award. Ito yung mga employees na hindi na-late, walang absent. Okay, ito yung mga employees na top lates natin. Ito merong isa, si Mikey Reyes. Meron siyang 30 minutes. Then meron siyang penalty. Then rank number 1 siya. Kasi nag-iisa lang naman siyang na-late. So makikita nyo rito kung sino yung mga employees na rank 1, rank 2 hanggang rank 10. And then dito naman yung mga employees natin na mahilig mag-overtime. So pwede natin silang tawagin the extra hours hero. Ito naman top late, slow-mo awardee, no absent award, no late award. So ayun po, kung meron pa kayong questions or clarifications, mag-message lang po kayo sa amin para ma-assist po namin kayo. Okay, salamat and God bless.